Screen, no? Akong ko, no? Share screen, no? Ay, hallelujah. Pasara na ako sa ko ng host control kay murag na ano pastora? Okay na siya? Okay na. Thank you so much. Blessed evening sa ating lahat, no? Thank you so much for joining tonight. Bago ako magsisimula, manalangin muna tayo sa Panginoon at pagpasalamat, no? Sisimulan natin 'to ng prayer at tatapusin natin 'to ng prayer. Hallelujah for the victory. Sabay kayo sa panalangin ko. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we humble down ourselves. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawa. Ano mo yung pagkukulang namin sa ano mo yung mga maling priority, maling desisyon na nagawa namin. Every unintentional sin o mga intentional na kasalanan, Lord, patawarin niyo po ang bawat isa. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na lumago sa iyong salita. Na ang iyong salita, hindi siya magiging information sa buhay, hindi hanggang knowledge na lang, kundi ma-apply namin, Panginoon. Because we believe, yung kinakatakutan ng demonyo, hindi yung nagbabasa kami ng Bible, kundi yung nabasa namin is yung na-apply namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Hindi mo kami pinabayaan. Binigyan mo kami ng pag-asa sa bawat laban ng hamon ng buhay. Lord, maraming salamat sa iyong banal na dugo. Nilinis niyo po ang puso ng bawat isa. Binigyan mo kami ng bagong simula, bagong pag-asa. Lord, I believe lahat ay nagugutom. At naniniwala din ako, Panginoon, pag ang tao gutom, kahit may tonsil, kahit masakit ang ngipin, dahil alam niya ang oras ng kakain talaga, Panginoon, kahit nasa matinding pagsubok. Lord, maraming salamat dahil sa kabila ng aming mga pagsubok, sa aming tonsil ang aming buhay, nakaka-stand kami, Panginoon, dahil kailangan namin ang iyong salita at kailangan namin ang iyong presensya. Lord, maraming salamat. Gamitin niyo po ako sa gabing ito. Let your word, ang imong pulong, ang madungog nila Ginoo, dili pulong nako. Ug ang imong pulong mao imo bag-o sa matag usa, ug ang imong pulong mao imo hatag namong kalinaw karong gabi. Lord, I declare this night is a night of miracle. This night is a night of breakthrough, night of transformation. Thank you, Lord, sa mong pagpaminaw karon na mausab sa mong kinabuhi. Ug na may something ma-realize na pud karong gabi una, ug maitudlo namin sa laing tawo, Ginoo. Lord, salamat sa imong kamaayo sa mong kinabuhi. Dungog ug himaya akong ihatag sa imuha, Ginoong Hesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much. Ang topic natin pala ngayon is all about spiritual dimension. Spiritual dimension. Ito yung topic natin ngayon. No, ang ibig sabihin, pag sinabi nating spiritual dimension, no, hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay na nakikita natin. So, Apostle Paul said sa atin, walk by faith, not by sight. Kasi kung ano yung mga nakikita mo, yun ang magiging reason bakit ka matatakot. So, dito ko naunawaan na yung opposite ng faith, hindi pala takot. So, ang opposite ng faith is fear. So, ang fear, resulta yan ng mga nakikita natin. Kaya laging ini-emphasize ng Panginoon, lagi tayong nire-remind ng mga lingkod ng Panginoon, yung mga apostles, or mga man of God, o mga mentors natin, na kailangan nating lumakad sa mga bagay na hindi nakikita. No? Kaya nga, ang hirap paniwalaan ng isang bagay, lalo na pag wala kang paniniwala, wala, kulang ka sa pananampalataya. Walk by faith, not by sight. No, pag-uusapan natin ngayon, the spiritual dimension. So, ibig sabihin, kailangan nating magiging sensitive sa topic na ito kasi ang topic na ito, hindi to siya, no, minsan hindi ka makakarelate. No, kaya nga, kailangan siya ng pananampalataya. No, ang hirap maniwala na may milagro ang Diyos kung wala kang pananampalataya. So, ang topic natin ngayon is all about spiritual. So, kailangan mo ngayon umalis sa pag-iisip na makamundo, no, para makakunik ka sa topic natin ngayon. Kasi ang topic natin ngayon, no, spiritual dimension. Pag sinabi natin spiritual dimension, ito yung mga bagay na bawat hakbang, no, may meaning, may matutunan ka at kailangan mong maunawaan para maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa buhay natin at ano yung mga bagay na nangyayari dito sa mundo.
at ano yung mga purpose, bakit natin pinagdadaanan ito. Kasi minsan, akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos, no? I-destroy tayo ng Diyos, nang hindi natin alam para tayong espada na kung saan, no, hindi tayo pinapalo para baliin. No? Pinalo ka, pinukpok ka para maging espada at maging hulma. Nung una, yung value mo nasa 100 pesos lang. Pero pag pinukpok ka ng pinukpok, no, yung magiging value mo, magiging 500, magiging 1,000 kasi nagiging espada ka na. So, ibig sabihin, ang purpose ng Panginoon, bakit ka na pinupukpok, bakit ka niya dinadaan sa struggle, hindi para saktan ka, kundi para mas magkaroon ka ng muscle at para mas tumibay ka at para maintindihan mo ngayon ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Kasi minsan hindi natin naiintindihan kasi minsan contradict yung plano ng Diyos sa sitwasyon natin. Minsan, no, may plano ang Diyos, pero feeling mo hindi akma sa sitwasyon mo ngayon. Amen? No, ang plano ng Diyos, hindi saktan ka, pero nararanasan mo yung sakit. Hallelujah. Masabi nyo dito, meaning, ang ibig sabihin pala ng spiritual dimension, the spiritual dimension is a vital aspect of decision making. No? Part pala, no, pinaka-vital, ibig sabihin pinaka-importante, pinaka-malaga, mas malapit, no, valuable is a vital aspect of decision making. No, part siya ng decision making yung spiritual dimension. Ibig sabihin, pag once nag-decide ka, no, may nangyayari sa spiritual. May lumalago sa spiritual, may napopromote sa spiritual na hindi mo pa alam. Kaya nga, kailangan natin mabuksan yung isipan natin para malaman at mapahalaga natin yung mga nangyayari sa spiritual. Kasi ang daling pahalagahan pag nakita mo na. So, ang daling magpasalamat sa Diyos pag natanggap mo na yung blessing. Paano na lang ngayon kung yung mga blessing na nakalaan sa'yo, hindi mo pa natatanggap? No, pasasalamatan mo ba? Paniniwalaan mo pa ba? Kaya ngayon, kahit hindi mo natanggap yung kagalingan pa ngayon, no, pero kiniklaim mo sa sarili mo, it is finished. And I am healed by His stripe. No, magaling na ako. Thank you, Jesus. No, the spiritual dimension is a vital aspect decision making. No, isa sa mga highlight, no, yung pagkakaroon ng decision making. No, ang spiritual dimension. Kasi kung hindi ka magdedesisyon, hindi mo maiintindihan, hindi mo ma-absorb yung spiritual dimension. Sabi dito sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen. No, hindi na natin ipo-focus yung paningin natin sa mga bagay na nakikita. Kasi kung ano yung nakikita mo, yan pa ang magiging resulta, yan pa ang magiging dahilan kung bakit ka magkakaroon ng takot. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, your word is the lamp of my feet. No, sinabi ko lang sa insight ko, the word ay ang iyong salita ay lampara ng aking bawat hakbang. Kasi kung iilawan ng Panginoon ang buong gubat, no, matatakot ka. Hindi ka pa nagsisimula, mag-quit ka na agad. And always remember, quitters never win. No, hindi ka pa nagsisimula, hindi mo pa nasimula, nakita mo pa lang na may leon sa unahan, may anaconda sa unahan, may mga mababangis na hayop sa unahan. Kung inilawan ng Panginoon, makikita mo sa unahan. Kaya nga, ang Word of God, no, ito yung, habang nandito ka ngayon, ito yung guide, ito yung ilaw, ito yung lampara sa bawat hakbang natin. So, ibig sabihin, ang iilawan ng Panginoon, ang bawat hakbang mo lang. Hindi niya iilawan yung mga, no, yung buong gubat. Kasi kung ilawan niya, takot ka. Kaya ang gusto ng Panginoon, no, hindi niya ginawa yon dahil masama siya, malupit siya. No, ginawa yun ng Panginoon na ilawan ng yung bawat hakbang. Para ano? Para matuto kang lumaban. Kasi, paglalakad ka, no, hindi mo nakita sa unahan, may ano pala, may leon o tigre. No, hindi mo alam. Tapos, on the spot, nakita mo sa harapan mo, ang laki. So, ang iisipin mo ngayon, kung tatakbo ako, patay pa rin ako. So, ang gagawin ko ngayon, lumaban na lang. So, no, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. No, sinusurprise tayo ng mga problema. No, hindi natin pinangarap ngayong araw, Lord. Pangarap ko talaga ngayong araw. Yan, pinapangarap ko ngayong araw, Lord. Blessing. Pero, no, hindi mo pinangarap, Lord. Sana magka-problema ako ng malaki ngayon. Yung malaki talaga. Gusto ko talagang harapin. Gusto ko battle talaga sa spiritual.
Hindi mo pinangarap, pero minsan pinapadaan ka talaga ng Panginoon. Kaya minsan, akala mo smooth na yung kakatanggap mo lang ng blessing, na-enjoy mo yung breakthrough, nagtaka ka na lang, bigla ka na lang binagsakan ng problema. Bigla ka na binagsakan ng pagsubok. No, hindi para pabagsakin ka, kundi patatagin ka. No, yung mindset ng kaaway, dinadaan ka sa pagsubok para pabagsakin ka. Pero yung mindset ng Diyos, kaya ka pinapadaan ng pagsubok para palakasin ka at para ma-destroy mo yung kaaway. So, tinuturuan tayo ng Panginoon, kaya niya tayo binibigla sa isang sitwasyon para ano? Hindi para sabing masama siya, para takutin ka agad. No, kundi tuturuan niya tayo para lumaban. No, kaya kailangan natin i-fix yung mata natin, hindi dito sa mundo. Kasi kung ano yung nakikita mo sa mundo, kung ipapakita agad ng Panginoon, baka hindi ka nalalaban. But on what is unseen. No, ito daw yung mga bagay na yung dapat daw nakapokus yung mata natin sa mga bagay na hindi nakikita. So, mahirap paniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya kailangan ng faith. No, faith is the substance what we hope for. Matingin na lang, in the evidence na hindi natin nakikita. Ebidensya siya, pero hindi pa natin nakita. Pero alam natin, totoo. No? Kaya ng utak natin, hindi natin nakikita, pero alam natin may utak tayo. Kasi nga, nagpapangsyon. No, yung milagro ng Diyos na nangyari dito sa mundo, yung kabutihan niya, kung paano niya, no, paano kontrolado niyang mundo, no, isa yun sa mga ebidensya na totoong may Diyos. No? Since what is seen temporary, but what unseen is eternal. Yung nakikita natin sa mundo, yung ini-enjoy natin sa mundo, temporary. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, no? Rejected, hindi pinapansin, hindi binibigyan ng halaga, pero pang-eternal pala. Thank you, Jesus. And sabi dito sa 1 Thessalonians 4:13, brothers and sisters, we do not want you to be ignorant about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest mankind who have no hope. No, dili gusto ang Ginoo, hindi gusto ng Panginoon na maging ignorante tayo sa mga nangyayari sa spiritual. Totoo naman talaga, mahirap paniwalaan sa spiritual kasi hindi mo nakikita. Pero alam ko, nararamdaman mo. So, walang rason para hindi maniwala sa mga bagay na hindi nakikita, kaya kailangan siya ng great faith. No? May sakit ka ngayon, piling mo hindi ka nagagaling. Lubog ka sa utang ngayon, piling mo hindi ka na makakaahon. Bagsak yung negosyo, piling mo hindi ka na makakaahon. No, yun yung nakikita mo, parang wala ng tsansa. Alam niyo ba? Sa Panginoon, sa tao, dead end na. Pero sa Panginoon, beginning pa lang. No, pag ang tao namatay, para sa mga unbeliever, dead end yun. Pero pag believer ka na ni Jesus, ang kamatayan, hindi ending, kundi new beginning. So, dito mo munawaan, pag ang isang tao, no, dumadaan na sa dimension sa spiritual, depende sa pag-intindi sa isang bagay. Ang ganito, nung una, pag namatay ang isang tao, umiiyak yung unbeliever, grabe, parang ma-depress, parang gusto na rin magpakamatay kasi nga, para sa kanila, yung mga walang Diyos sa buhay, ang iniisip nila, yung kamatayan ng tao, dead end. Pero sa'yo, sabi ni Apostle Paul, to live in Christ, to die is gain. So dito mo maiintindihan, pag Kristiyano ka na, pag believers ka na, yung mindset mo na iba. So ibig sabihin, ama yung nabasa natin kanina. So ibig sabihin, ganyan yung mindset mo, nakapokus ka na sa mga bagay na hindi nakikita. Hallelujah. No, hindi tayo pwede maging ignorante sa mga ganitong bagay. Kaya nga, no, maraming tao, kasi hindi nakikita, to see is to believe. Pero pasalamat tayo dahil naiintindihan ng Diyos yung kalagayan natin. Kasi kung nung unbeliever pa tayo, no, yung topic ni Pastor Jacob kagabi, sabi niya kagabi sa sabi pa niya, no, kung Lord, kung papagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Nangyari sa akin noon. No, to see is to believe, to feel is to believe, to experience is to believe. Sabi ko, Lord, kung gagaling yung nanay ko, maglilingkod ako sa iyo. Kasi backside ako ng 8 years. Sabi ko, kung gagaling yung nanay ko sa pagkaka-stroke, babalik ako sa iyo. Gumaling naman. So, kaya sabi ko, kahit matigas yung ulo natin, gaya ng mga Israelites, reklamador, pero pinakain pa rin ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Pero wag nating abusuhin yung pagmamahal ng Diyos. No, God is love, God is merciful, God is faithful. No, but God is a God of principle.
No? But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. No, hindi gusto ng Panginoon na stagnant tayo sa isang bagay. No, ang isang bagay na stagnant, may bara, hindi nakakalago. So, gusto nating lumago, pero ayaw natin ng brokenness. Sabi ni Apostle Paul, ni Peter, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. No, lalago ka by the grace of God. No, pero always remember, bago ka lalago, kailangan mo munang mabasag. And always remember, kung mapapansin ninyo, yung buto ng mangga. Nung una, bulok na siya. No, feeling mo, bulok na yung buhay ko, wala nang silbi. No? Lagi ako nadapa. Lagi ako nagkakasala. Hanggang dito na lang yung buhay ko. Yung pamilya ko, sira. Lubog pa ako sa utang. No? Kung naiisip mo yan ngayon, no? And always remember, God is not a God of period. Hindi niya tayo kakamahan. No, habang may buhay, no, kakamahan niya yung sitwasyon mo. Kaya nga sabi ni Tatay Ron dyan, huwag mong tuldukan yung kinamahan ng Diyos. For the wages of sin is death. Kama. But, pag andun yung word na but, pero, no, may chance. Kaya kung uutang ka sa tao, sakto lang yung pera ko. Pero, dahil kaibigan kita, papahiramin kita. So, ibig sabihin, pag narinig mo yung pero, bad news, pero, dahil sa word na pero, nagkaroon ng chance. No? By the way, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. No, kailangan mo lumago. Bago ka lalago, kailangan mong mabasag. No, bago lalabas yung, kung sa Bisaya pa, mugawas ang salingsing. No, lalabas yung dahon ng maliit na buto, similya. No? Kung mapapansin nyo, may experience niya muna yung brokenness bago siya lalago. No, Lord, gusto ko pong lumago, Panginoon, no? Alam ko, lahat tayo, dinidesire natin, gusto nating lumago. No, kaya tayo nandito, dahil gusto natin ma-maintain yung kaligtasan. No, kaya tayo nandito ngayon, dahil ligtas na tayo. Huwag nating abutin sa punto, kaya tayo nandito, dahil gusto nating maligtas. No? Niniligtas na tayo ng Diyos. Niligtas na tayo ng Panginoon, 2,000 years ago, it is finished. No, andito ka ngayon para ma-maintain yung kaligtasan. Hindi maagaw ng dyablo. No, bago ka lalago, kailangan mo munang mabasag. No, Lord, gusto ko pong lumago sa spiritual. Gusto mo talaga lumago. Mamaya mismo, sasagutin ko yung panalangin mo. Sinagot ng Panginoon yung panalangin. Lord, bakit ako nasasaktan? Bakit ako niloko? Bakit ako pinagpalit? Bakit ako niloko? Bakit ako tinidor sa negosyo? No? Sabi ng Panginoon, hiningi mo sa akin spiritual growth. Binigyan kita ng sitwasyon para lumago ka. No, bago lumago, bago lalabas yung similya, yung dahon na similya, no? May experience muna ng brokenness. No, isa sa mga spiritual dimension, God's will. No? God's will, hindi, no, yung topic ni Pastor, kahapon ni Pastor Melchor, about the kingdom. No? Ibig sabihin, kalooban niya ang masunod dahil siya ang hari. Kung sino ang namumuno, kalooban niya ang nasusunod. No, kaya nga tinatawag natin ng Panginoon, Master, Lord, kasi nga siya ang nasusunod. Pero minsan, tayo ang nasusunod dahil nakapokus tayo sa mga bagay na nakikita natin. No, kayang ibigay ni Satan yung mga temporaring bagay para ipahamak ka sa eternal. No, God's will. No? Paano ba malaman yung kalooban ng Diyos? Through reading the Word of God and meditating it. No, kailangan nating lumago sa spiritual dahil habang lumalago tayo, no, habang pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, no, para kang kalot o yuta. Para kang naghuhukay, no, parang gumagawa ka ng puso. Habang malalim na malalim, magtataka ka na lang, lumalabas ng tubig. Masusumpungan mo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Jeremiah, you will find me. Sabi ng Panginoon, mahanap mo ako, matatagpuan mo yung hinahanap mo if may kondisyon.
Pag sinabi nating if, may condition, kung hahanapin mo ako, kung hahanapin mo lang ako ng buong puso. Tulad ganito, Brother Del, may account ka bang isang account pa? Na, yung mga post, mga bastos. Sabi ko, meron ba? Meron, ginagamit yung picture mo. Pero, hindi ko siya alam, andun na yung sitwasyon, ginagamit yung picture ko, pero hindi ko alam. Pero andun. Pero wala akong idea, so yung ginawa ko, ni-research ko, lumabas. So, ibig sabihin, kahit mahirap hanapin ang isang account, pero, pag hinanap mo talaga ng pursigido, with compassion, with all your heart, mahanap mo talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, you will find me if you seek me with all your heart. Pursigido ka talaga. Number 2, prayer. Isa sa mga dimension sa spiritual, hindi talaga mawawala yung prayer. Prayer is normal in a Christian life. Normal in a unbeliever. Hindi siya requirements. Hindi siya kung dili ka magampo, dapat impyerno ka. Normal. Ibig sabihin ng normal, kung paano ka normal na gumalaw yung mata mo, paano ka normal nag-inhale, exhale ka, paano ka normal na umiihi ka, paano ka normal, dumudura ka, kung paano ka normal na pinapawisan ka. Normal sa isang tao yon. Ibig sabihin, ang pagiging prayerful, normal sa isang Kristyano. So, pag hindi ka na nagpipray, hindi ka nababad sa salita ng Diyos, ibig sabihin, abnormal na. So, hindi maganda ang pagiging abnormal. Gusto ng Panginoon, normal lang. So, ibig sabihin, yung prayer life natin, hindi to siya obligasyon. Normal na to, kasi hindi ka mabubuhay kung hindi ka hihinga. So, ang tao, normal na huminga, normal na umihi, kung hindi ka iihi, magkakasakit ka talaga. Masisira yung kidney mo. Basta mga kidney o sabon ng mga bato sa tiyan, masisira. So, ibig sabihin, normal talaga na umihi, normal din na magbawas. So, ibig sabihin, kung gaano ka normal ang mga bagay na meron tayo sa katawan, ito rin sa spiritual, normal to. Hindi to dapat mawala. Kasi kung mawala to, patay. Kaya nga sabi sa nabasa ko, when prayer life is dead, the old life will resurrect. Kung ang prayer life patay, ang dating buhay, dahan-dahan din nabubuhay. So, kung buhay na buhay yung prayer life, patay na patay yung dating buhay. Pero kung ang prayer life patay, ang dati mong pagkatao, dahan-dahang bumabalik. Kaya nga, when you are prayerless, you are powerless. If you are prayerful, you are powerful. Amen? Kasi, iba pa hindi ko masyado yung tao, minsan tinatamad mag-pray. Satan attack prayer. I-atake ni Satan yung prayer life mo because prayer attack Satan. Na every time na mag-warfare ka, every time na pupurihin mo ang Diyos, nasasaktan yung demonyo. Every time na mag-warfare ka, kaya mo ma-destroy, kaya mo yanigin. Kaya nga, aatakin ni Satan yung isa sa mga weapon mo para hindi sila masaktan. Hindi ma-disturbo yung kingdom nila. Hindi yung ma-disturbo yung mga plano nila. Hindi ma-expose yung mga plano nila. Kaya nga, aatakin ni Satan yung weapon mo. Kung makakaharap mo yung isang kriminal, anong aagawin mo? Paa ba? Anong hawakan mo? Paa o ulo? Siyempre, ang kamay. Kung ang mga tao may kutsilyo, siyempre, ang hawakan mo, ang kamay. Kasi andun yung kutsilyo. So, ang target mo ngayon, yung weapon ng tao. Halimbawa, may mga, yung mga hostage, di ba? May mga baril yan. So, kung marunong ka sa martial art, yung hawakan mo, hindi sapatos. Ang hawakan mo, yung kamay at kukunin mo yung weapon. Para ano? Bakit? Bakit kukunin mo yung weapon? Kasi alam mo sa sarili mo, kung hindi mo maaagaw yung baril, ikaw ang mamamatay. Pwedeng ikamatay mo yun. Kaya nga si Satan, ang gagawin niya, aagawin niya ang baril mo, aagalin niya yung spiritual weapon mo, prayer life mo. Kasi yun ang nagpapahirap sa kanila. Yun ang nagpapadestroy sa kanila. Kaya napakahalaga sa isang tao na mag-invest talaga tayo sa prayer life. Because when prayer life is dead, the old life will resurrect. Pag ang taong prayerful, nagiging fruitful.
Hallelujah. Kasi, ang sarap manalangin pag alam mo, pag in love ka sa Panginoon. Amen? Pag ang tao, gustong-gusto mo, pag ang tao, bago in love ka sa isang tao, ang gagawin mo ngayon, ang 3 oras kulang. Ang 4 na oras, halimbawa magkikita kayo, sige, magkita tayo, gala tayo. Tapos sasabihin mo, 4 na oras kayo magkasama, pero sasabihin mo pa, uwi na agad. Parang kakakita lang natin kanina. Bitin ako sa oras. So, ibig sabihin, ang oras, nakadepende siya kung sino yung kinakausap mo. So, kapag in love ka sa tao, so nalalaman mo ngayon, kung may first love ka pa sa Panginoon o wala. Kung tatamarin ka na sa prayer, ibig sabihin, yung first love mo, wala na. Kasi kung in love ka sa isang tao, para sa'yo, ang 1 oras kulang. Kung in love ka sa tao, kaya naalala ko noon si Pastor Roy, umuwi sa kanila. Umuwi siya sa kanila doon sa Bantayan Island, no, nasa abroad na siya. Sabi niya, 1 month pa, so parang andali lang. Sabi ko, bakit andali? Matagal na kaya yan. Sabi pa niya, 1 month, parang andali lang, parang ilang araw lang. So, sabi ko sa kanya, nasabi mo yan kasi ang kasama mo, valuable. Yung kasama mo, yung lagi mong nakakausap, importante sa'yo yung mga anak mo, yung asawa mo, at yung mga relatives mo. So, ibig sabihin, pag mahalaga sa iyo ang kinakausap mo, para sa iyo, wala ka nang pakialam sa oras. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, may mga bagay ako nagustuhan sa iyo, bilib ako sa ginagawa mo. Pero ito yung ayaw ko sa iyo. You forgotten your first love. Nakalimutan mo, wala na yung dating ikaw. Yung dating ikaw, grabe ka manalangin noon. So, ibig sabihin, yun ang basihan na nawala yung first love mo. Ano sabi ng Panginoon? Pag nawala yung first love, iluwa niya. Lukewarm, iluwa daw niya. Hallelujah. Ay nagsugod, maigot atong Matthew 7:21-22. So, ang iluwa niya, mao yun to. Pero, God is not a God of period. No? Habang may pagkakataon, no? God is a God of many chances. Kung nawala yung apoy, no? Revival is your portion tonight. No, sabi ko kanina, pag gustong-gusto mo isang tao, no, hindi para sa iyo kulang 1 oras. Wala ka nang pakialam sa oras. Pero tingnan nyo, pag nakasakay ka sa elevator, tapos nagkataon na yung kasama mo, no, nagkasabay ka sa elevator, tapos yung kasama mo na yon, kaaway mo siya noon. Halimbawa, unbeliever ka pa. Natry mo na ba to? Sumakay ka ng elevator, kasama mo sa trabaho, no, yung 5 seconds, feeling mo ang tagal. Na-try nyo na ba yan? Nung sumakay ka sa elevator, tapos nagkataon, na yung kasabay mo sa elevator, dalawa lang kayo, no? Hindi kayo, nagkaaway kayo, no? Nagsisiraan kayong dalawa. So, ano mangyayari ngayon? No? Lagi mo tinitingnan yung oras, seconds, no? Anong second? First floor na ba? Second floor? Pero pili mo, kahit nasa 10 seconds ka pa lang, pero pili mo parang 1 oras ka. So, ibig sabihin, nakadepende kung sino yung kinakasama mo. Alam nyo ba, when you pray, when you are doing the soaking prayer, no, ang kasama mo ang presensya ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag lagi mong minamadali yung prayer life mo, 5 minutes pala, so, ibig sabihin, no, wala na yung love mo sa isang tao. Pero pag in love ka sa isang tao, sa totoo lang, masasabi mo talaga, pag in love ka sa isang tao, yung 1 oras na pagkikita, meet up, kulang. I hope ganun din tayo sa Panginoon. So, yung 1 oras, kulang. Yung 5 minutes, kulang. Pero pag in love ka sa Diyos, no, yung 1 oras, no, wala ka nang pakialam sa 2 oras, wala ka nang pakialam sa oras. Ito rin, isa sa mga dimension sa spiritual, faith and trust. No, faith is trusting God even when you don't understand His plan. No, kung maalala nyo si Abraham, a man of faith. Believe ko si Abraham. No, model Jud. Bisa na, kahit may mga pagkakamali man silang nagawa, may mga palpak, pero di tayo nakapokus sa mga pagkakamali nila dahil pinatawan na yun, tinalimutan nila ng Diyos. Pero yung ginawa ni Abraham, grabe. No, kung ma-imagine nyo si Abraham, mayaman siya. Hindi siya ordinaryong tao. Pero ginawa siyang ordinaryo ng Diyos. No? Pinapunta siya, kung mababasa nyo yung Hebreo, nakalimutan ko anong version, sabi niya doon, si Abraham, pinapunta siya ng Diyos at pumunta naman siya sa lugar na hindi niya alam. Kahit hindi niya alam yung pupuntahan niya, pumunta pa rin siya. No, alam niyo ba ano ibig sabihin ng trusting?
Kaya nga sabi ko nila, huwag kang mag-focus masyado sa mga nakikita mo, sa mga bagay dito sa mundo, parachute. Imagine ha, sasakay ka ng helicopter, tapos ang gagawin ng iba, ginagawa nilang happy time, happy hour, natatalon sila sa himpapawid at gagamit sila ng parachute. No, isa lang nakita ko dito. No, ang laki ng tiwala nila sa parachute. No, yung parachute, pwede ka maaksidente, pwede kang ikamatay. Pero bakit hindi sila natatakot subukan ng isang bagay kahit ikamatay nila? Hindi perpekto ang parachute na ginagamit nila. Pwedeng may butas, pwedeng hindi nila magamit, no, hindi nila na iniisip na baka pag talon ko dito, baka hindi to gagana, baka patay ako. Pero grabe yung tiwala nila sa parachute. No, kung nagtitiwala man tayo sa parachute, nagawa lang ng tao. No, paano naman siguro? Sa plano ng Diyos. No, yung plano ng Diyos, parang hindi ka maniniwala. Kung maalala mo si Abraham, pinapunta sila doon sa ano? Pinapunta siya sa Kanaan, 500, siguro mga 600 kilometer, pinapunta siya doon, naglakad sila, nagbiyahe. Pagdating sa Kanaan, sabi ng Panginoon, diyan kayo titira. Pagdating nila sa Kanaan, akala niya, abuntan siya. Pagdating niya, pamin pa, tagutom pa. Kaya nga, yun yung reason na punta sila sa Egypt. Kasi nga, nung panahon na yun, tagutom. So, ibig sabihin, ang plano ng Diyos, minsan hindi mo maintindihan. Nakala mo, wala ka na sa plano ng Diyos. And always remember, Pam, hindi ibig sabihin, dumaraan ka ng lubak-lubak na kalsada, hindi ka na makakauwi sa destinasyon mo. Hindi ka makakapunta sa destiny mo. So, kung uwi ka sa probinsya, makakadaan ka talaga ng tulay, makakadaan ka ng ilog, makakadaan ka ng mga kalsadang sira, pero hindi porke dumaraan ka sa mga kalsadang sira, hindi ka na makakarating sa bahay nyo. No? Pagdadaanan mo lang yun. So, yun pa yung magiging dahilan at magiging sign na umaabante ka. Kasi kung wala kang pagdadaanan, hindi ka umaabante. Kaya nga, pag sumasakay ka sa bus, ang isipin mo, bakit hindi to maandar? Bakit? Kanina pa ako dito sa lugar na to. Para hindi man ako umusad. So, ibig sabihin, hindi ka gumagana, hindi ka na move forward. No? Stagnant. So, kaya ka may pinagdadaanan? Kasi nga, umuusad ka. So, kung may pinagdadaanan ka ngayon, so, ibig sabihin, hindi ka stagnant. Kasi kung wala kang pagdadaanan, stagnant ka. So, dahil may pinagdadaanan ka, no, umaabante. No, madadaanan mo lang yung barangay na ganito, no, hindi mo siya madadaanan kung stagnant, kung hindi umaandar. No, kaya mo na pagdadaanan yung mga ganyang bagay kasi nga, umaandar ka. Kaya mo nasabi, kanina, dito ako sa ganitong barangay, ngayon, dito na ako. So, ibig sabihin, napagdaanan mo yung barangay na yan kasi nga, umuusad ka. Hindi porket may pinagdadaanan ka, hindi ka umuusad. No, sign yan na ikaw ay umuusad papunta sa destinasyon na inihanda ng Panginoon. No, kailangan natin ng panampalataya. Ito rin, no, conscient, convicting spirit. Na ito isa sa mga spiritual dimension, yung conviction of the Holy Spirit. No, iba siya sa condemnation. No, conviction is not condemnation. No, conviction, ito yung nakukonsensya ka gawin ng isang bagay. No, yung gustong-gusto mong gawin ng isang bagay, pero sabi mo, parang hindi talaga kalooban ng Panginoon. Nakakonsensya ka. No, na-enjoy mo siya ng saglit, pero pagkatapos na nakonsensya ka. So, ibig sabihin, no, kinukonvict ka ng Holy Spirit. Pag hindi mo nasunod, pag hindi pala natin nasunod yung conviction ng Holy Spirit, ang Holy Spirit nagigrib. No, hindi pa siya lalayas nung una, magigrib pala. Para siyang asawa, pag nakalimutan mo yung birthday ng asawa mo, nakalimutan nyo yung wedding anniversary ng asawa mo, magtaka ka na lang, hindi ka napapansinin ng asawa mo. No, ganun ang Holy Spirit. Pag nagkasala ka, may nagawa tayong hindi maganda, no, na labag sa sa ano niya, sa pamalaan niya, sa will niya. No, hindi ka papansinin. Kaya nga, don't grieve the Holy Spirit. Kasi pag nag-grieve siya, para siyang asawa na kung saan pag inutusan mo, nagtaka ka na lang, hindi ka sinasagot. Pagtatawagan mo, pinapatay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pinansin ng asawa mo, lumayas na siya. No? Hindi ka lang pinapansin, pero andyan pa rin siya sa loob mo. Hallelujah. Amen? Naintindihan niyo ba yung ano po? Illustration? Yung Holy Spirit, pag nagkasala ka, nagigrib ng luod. Ng luod siya. So, ibig sabihin, pag nang luod ang usa ka tao, no, pag isturahon nimo, dili kay katagdon. No, pag magluod ang usa ka tao, dili kay katagdon. Pero kung mangayo kag pasay, pero pag hingi ka ng tawad sa tao,
na nagtampo sa iyo, no? Nang dahil sa repentance, nang dahil sa pagpakumbaba mo, naging maayos kayo ulit. Pero pag sobra na yung ginawa mo, halimbawa, sa asawa, no, dinadala mo na yung kabit doon sa bahay, dinadala mo na yung babae doon sa bahay, no? May posibilidad na iiwan ka talaga ng asawa mo. Kasi kung sobra na. Pero kung mga ganyong sitwasyon, no, papatawarin ka ba ng Panginoon? Pero may consequence lang. Kaya nga yung conviction, sin is God's way inviting you to restore fellowship with Him. No, ang purpose ng conviction, hindi para i-judge ka, kundi, no, binabalik ka, ini-invite ka ulit, bumalik ka sa dating on fire. No, ayaw kong ano na lang, kanang gabaga na lang, gusto ko kanang kakalayo dyan. Kay dakong impact ang kakalayo kaysa baga. No, huwag din nating hayaan, hanggang init na lang tayo. Thank you, Jesus. Ito, spiritual discernment, no, ability to judge. No, kaya nga sabi ni Jesus, no, ayaw daw mo mag-judge. Huwag kayong manghukom para hindi ka mahukam. Pero sabi ni Jesus, there's a right judgment. Halimbawa, ganito, right judgment. Magnanakaw ka. Wala kang karapatang humusga. Kasi kung humusgahan ka rin ng Diyos, o ebidensya, CCTV. So, ibig sabihin, kaya na ko siya hukman base sa ebidensya. Pruweba. Hallelujah. No? Ito yung discernment, gift of the Holy Spirit. No? Ito yung mga bagay na hindi kayang makuha ng unbeliever. No? Dahil sa pagsunod, dahil sa pag-surrender natin kay Jesus, no? Isa tayo sa mga nag-benefit sa discerning spirit. No? Kaya nating i-discern kung tama ba tong sinasamahan ko o mali na. Tama ba tong pinasukan ko? Hindi. Tama ba tong desisyon ko? No? Binibigyan ka ng Panginoon ng discernment. Hallelujah. Para mas naging klaro. Ito, spiritual discipline. No, yun na yung kailangan yung tao may disiplina talaga. No, kasi pag walang disiplina kasi kulang sa immune system. Hindi sanay sa struggle. No, pag ang tao may disiplina, mataas yung resistensya. Tingnan yung mga athlete. Grabe. Umaga pa lang gigising na. Kasi nga may hinahandaan silang battle. Kaya nila dinidisiplina yung sarili nila dahil gusto nilang tumaas yung resistensya nila at kaya nilang makipagsabayan sa laban para hindi sila bumagsak. Sa spiritual, devotional, Bible reading, prayer, fasting, na service, worship, yung pagsiserve natin sa Panginoon. No, at kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil ligtas tayo. No, hindi tayo naglilingkod dahil gusto nating maligtas. No, naglilingkod tayo dahil ligtas tayo at gusto nating ma-maintain yung kaligtasan na yan. No, spiritual discipline. Kasi pag ang tao punong-puno ng disiplina, lalo sa spiritual aspect, no, may magandang resulta at laging nagtatagumpay talaga sa spiritual na laban. Thank you, Jesus. No, accountability. Isa to sa dimension sa spiritual, yung accountability. Ito yung accountable tayo sa Panginoon at sa mga taong inintra sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung discipleship. Yung mga disciple natin, napabayaan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Jeremiah, nung nabasa ko last time, ewan ko anong verse yun, at anong chapter, sabi niya, pinabayaan nyo ang mga tupa ko. No, hinayaan nyo, nagkasakit sila, at nilalapa ng mga mamabangis na hayop. Nang dahil sa ginawa nyo, parurusahan ko kayo. No, yun sabi ng Panginoon. So may accountability ka sa isang tao kung hindi natin sila nasira ng gospel hanggang sa namatay na lang. Pero, sabi ng Panginoon sa Jeremiah din, pero kung nag-share, sa Ezekiel, kung nag-share ka ng gospel sa kanila, tapos hindi nila pinaniwalaan, wala ka ng panagutan sa akin. Pero pag namatay ang tao na yon, no, wala ka naman ng ginawa, hindi ka man lang nag-warning, no, may pananagutan ka sa akin. Hallelujah. No, kaya ka may accountability dahil may tiwala sa iyo ang Diyos. And always remember, ang hirap magtiwala sa tao. No, ilang beses na nasaktan ng Panginoon sa tao. No, kahit sabihin natin anointed, chosen, no, David, yung mga si Samson. Si Samson sana yung pinili ng Diyos para magpapalaya sa mga Israelita. Pero si David ang nakagawa. So ibig sabihin, nabigo na ang Diyos sa tao. Pero alam niyo ba ang pinakaganda? Nagtitiwala pa rin ang Diyos sa atin. Parang ganito ba? Nakapagnakaw ka, yung trabaho mo, cashier, nagnakaw ka ng pera sa mismong trabaho mo sa cashier, lagi ka nangungupit.
Tapos ngayon, nahuli ka, nalaman ngayon, nabisto yung style mo, so, tinanggal ka sa trabaho. Mga ilang buwan, nag-apply ka ulit. So, ang nangyari ngayon, nag-apply ka ulit, humingi ng tawad, lumuhod ka sa may-ari, at sinabi mo, patawarin mo ako. Sis, ginagawa ko yun dahil lang yun sa kahirapan. Sa palagay nyo, sa pananaw ng bilang tao, tatanggapin kaya yun yung babae na magiging cashier ulit? Siguro, kung naaawa yung may-ari, tatanggapin, pero hindi na siya sa cashier mismo. Tatanggapin siya sa ibang trabaho, sa paghugas ng plato, paglilinis, pero dun mismo sa pera, dun mismo sa cashier, hindi ka na tatanggapin doon kasi nga may past experience ka, may past ka sa pagnanakaw sa counter na yun, baka magnanakaw ka ulit. Pero ang Panginoon ganito, kahit sinira natin yung tiwala natin, yung tiwala ng Panginoon sa atin, yung iba na backslide pa. Katulad ko na backslide ako. Pero ininterest pa rin ng Panginoon. Parang ganito ba? Yung dati kang nagnakaw ka sa cashier, pero nung nag-apply ka ng trabaho, doon ka pa rin sa pagiging cashier nilagay ng Panginoon. Hallelujah. Ganun ka-faithful ang Panginoon pagdating niya sa calling natin. Ganun ang Panginoon nagtitiwala sa tao. Na kahit pumalya tayo, iniwan natin yung calling, nag-disobey tayo sa calling, pinabayaan natin yung calling natin. Pero pag once bumalik ka sa Diyos, kung na-backslide ka, bumalik ka sa Diyos. Kung saan ka noon, kung paano ka ginamit, mas gagamitin. Parang ganito lang nangyari. Ikaw yung nagnakaw ng pera, tapos humingi ka ng tawad sa amo mo, tapos pinabalik ka ulit kung saan ka nagtatrabaho. At hindi lang nun, pinamanage ka pa ng marami. So, ibig sabihin, ang Diyos nagpapatawad talaga. Pero may consequence lang. Hallelujah. Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinaka-the best. Ito yung pinaka-main sa topic sa dimension sa spiritual, yung decision. Hindi mo magawa yung mga una kong binanggit kanina, yung about sa prayer, sa spiritual aspect, yung accountability, kung hindi yan nagsisimula sa decision. Kung hindi mo sinimulan, yung sumunod talaga sa Panginoon. Kung maalala natin yung kwento ni Peter, nung nakahuli siya ng maraming isda, alam niyo, milagro talaga yon. Nakahuli siya, nakabayad siya sa mga utang niya. Hindi sumagi sa isipan niya, susunod ako sa Panginoon. Kasi kaya niya magbigay ng maraming isda. Alam niyo ba anong pinakamaganda kay Apostle Peter? Susunod ako sa iyo, hindi dahil binigyan mo ko ng maraming isda. Susunod ako sa iyo because you are the Son of God. Sana ganun yung mindset natin, pagsusunod tayo sa Diyos. Hindi tayo susunod dahil gusto natin ng protection. Given na yan. Ibibigay na talaga ng Panginoon yan. Pero huwag natin yan ang magiging motive natin kaya tayo naglilingkod dahil gusto natin ng blessing. Pag blessing, masaya tayo. Ramdam natin yung victory. Pero pag may problema, ang lagi nating nasasabi, pinabayaan siguro ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, susunod ka sa akin, hindi dahil kaya ko magbigay ng blessing. Yan ang ginawa ni Peter. Susunod ako sa iyo. Hindi dahil nakapagbigay ka ng maraming isda, nakapagbigay ka ng maraming blessing, susunod ako sa iyo because you are truly a son of God. Susunod tayo dahil Diyos siya. The power of decision making. Kung hindi tayo magdesisyon, kaya nga may mga tao kahit hindi na ma-deliverance, hindi na kailangan i-review, i-cast out na. Pag nag-decide lang yan na bumalik sa Diyos, kahit wala lang deliverance. Nung sa panahong magdidesisyon ka pa lang, deliverance na nang nangyari nun. Nung sa panahong mag-decide ka, simula sa araw na ito, isusurrender ko yung buhay ko. Ang laking deliverance. Meaning ng deliverance, hindi yung suka-suka lang. Hindi yung kirig-kirig. Meaning ng deliverance, nakalaya ka sa sitwasyon na matagal ka nang inalipin doon. Yun ang ibig sabihin ng deliverance. Yung mga deliverance, manifestation lang yan. Pero yung pinaka-powerful na deliverance, yung hindi ka wala ka nagkirig-kirig, wala ka Pastor Abi pa ni Pastor niyan, ako nga na, wala ka irog ako nga noon, hindi nga ako sumusuka, hindi nga ako nagkirig-kirig daw, ingon ba siya? Pero, natawag, gamit ganun ko sa Ginoo. So, dili na siya basihan nga kailangan pa ka magkirig-kirig. Sa panahong magdi-decide ka, napakalaking deliverance na nangyari sa buhay mo. Kasi pag ang tao, pinag-pray mo, sumuka, na-set free, ang next advice mo, you need to decide. Decision making.
Deliverance without decision making is all useless, no? Sabi ni Pastor Ron dyan. So, ibig sabihin, mas powerful yung, hallelujah, decision kaysa magpa-cast out ka diya. Pero, para mas magiging effective yung pag-cast out sa'yo, mas set free ka, kailangan mo pa rin ng decision making. No, sometimes, it's the smallest decision that can change your life forever. No, yung mga bagay na akala mo hindi mahalaga, hindi sikat, hindi common. Yung pagsunod sa Panginoon dito sa mundo, hindi common. Pagtatawanan ka. Pero hindi mo ba alam, yung mga bagay na hindi common, yung mga bagay na nire-reject, yung mga bagay na hindi pinapalahagahan, yun pa yung ang nakakapagbigay ng good impact, great impact sa buhay ng bawat isa. No? Sa palagay ng tao, sa pananaw ng tao, kalukuhan yan. Naglaan ka ng oras dyan. Nag-join ka ng Bible study, sayang yung load mo. No, natulog ka na lang sana. Kasi may trabaho ka pa bukas. Naglaan ka ng oras dyan. Pero yung mga bagay na ordinary lang sa paningin nila, no? Kayang gamitin ng Diyos sa, hallelujah, Moses. Yung tungkod na araw-araw na gamit niya, no? Para sa kanya, ordinaryo lang. No, dumating yung panahon, yung akala niyang ordinary lang ng tungkod, no? Naging simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. No, paggagamit ka ng tungkod, ang nasa isip mo, mahina na ako. Matanda na ako. Itong tungkod na to, simbolo to ng kahinaan ko. Pero yung simbolo ng kahinaan ang inakala ni Moses, yung tungkod na yun yung simbolo ng pagkakatanda niya. No, kawalan ng puwersa ng tuhod, pero yung akala niyang simbolo ng kahinaan, no, naging simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, yung mga bagay, yung mga minamaliit sa mundo, yun yung nakakapagbigay sa atin ng good impact. No, wala kang nakitang tao na puwing ng 5 piso. No, saan ka napuwing? Sa maliit na bagay. No, sa maliit na alikabok, dun ka napuwing. Ibig sabihin, maliit lang, pero grabe yung impact. Kung maalala ninyo, yung kwento ni Abraham and Lot, no? Kung familiar kayo sa story dito, no, Abraham and Lot separate, no, naghiwalay sila. No, nagtaka, bakit sila naghiwalay? So, nagkasama sila doon sa lugar nila, mayaman talaga sila. Kaya, sige, basahin ko para maintindihan nyo yung story. At dahil marami na ang hayop nila, at iba-iba ang mga arian, hindi sila maaring manirahan sa isang lugar. Ibig sabihin, nagdasok sila, crowded na. Ang pastulan ay hindi na magkasya sa kanila. Verse 7, dahil dito, nag-away-away ang mga tagabantay ng mga hayop nila. Tingnan nyo. Nang dahil sa sobrang dami ng blessing, yung tao, nag-away-away na. No, minsan, kaya magtaka ka ngayon, maraming relasyon, maraming kaibigan, maraming magkapatid, no? Hindi nagkakaunawaan nang dahil sa pera, nang dahil sa mga mana, nang dahil sa mga ari-arian, no? Dating close na close, pero nang dahil sa isang kayamanan, sa isang pera, no? Nakalimutan nila na magkapatid sila. Kung nangyari sa atin yan sa panahon, sa generation natin ngayon, no? Nangyari din yan, nung hindi pa high-tech yung panahon, nangyari sa panahon nila. Masabi dito, dahil sa sobrang dami nila, ng kayamanan nila, dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng hayop nila. Pero hindi kasali hindi kasali sa pakikipag-away si Abraham tsaka si Lot. No, nag-away-away yung mga tao, hindi nakakontrol sa emosyon. Nang panahong iyon, ang mga Kananeo at Pariseo ang nakatira sa lupaing iyon. Kaya, nakapag-decide si Abraham, sabi ni Abraham dito, kada ito yung dahilan bakit sila naghiwalay. Kaya sabi dito, kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away. O, ibig sabihin, no? Gusto niya talaga ng peace. Dahil magkakamag-anak tayo. Verse 9, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. No? Para sa ikakabuti ng lahat, maghiwalay na lang tayo. No? Para wala ng away, maghiwalay na lang tayo. Dahil marami pang lugar na maaring lapitan. No? Bakit tayo nag-away-away sa lugar na ito? May mas malaki pang plano ang Diyos. No, pinagsisig natin yung sarili natin sa isang bagay, which is may plano na mas malaki ang Diyos. Bakit mo sinisiksik yung sarili mo kung may open doors naman nakaabang sa'yo? Sabi dito, ikaw ang mamili. Sabi niya, pinapili niya ibig sabihin, pinapili ni Abraham si Lot. Ibig sabihin, hindi niya piniwersa, hindi niya kinontrol si Lot. Hindi siya nagiging control. No, hindi niya kinontrol yung pagkatao ni Lot. Sabi pa ni Abraham, sabi niya dito,
ikaw ang mamimili kung aling bahagi ang lupain ang pipiliin mo. Kung kaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. So, parang sinasabi ni Moses dito, sinasabi ni Abraham dito, flexible ako sa lahat. Kahit ilagay mo ako dyan, pwede ako dyan. I can handle it. Kung dyan mo naman ako ilagay na lugar, I can handle it. Hallelujah. No, pag ilagay mo ako sa unbeliever, kaya kong i-handle yan. No, pag ilagay mo rin ako sa mga manampalataya, kaya mo rin i-handle yan. So, flexible. No? Ang servant ng Lord, flexible. No? Hindi na ako sasama sa unbeliever kasi matakdan ko. Dili pwede. No, kailangan mong sumama sa unbeliever, hindi para ikaw ang madala. Because we believe that you are covered by the blood of Jesus. Silyado ka na. Kung ang kamatis bulok, no, ilalagay mo yung kamatis diyan na nakalabalot sa isang plastic, mabubulok kaya? Mabubulok hindi. Halimbawa, may bulok na mangga. Sabi nila pag ang kamatis daw, ang kamatis ilagay mo sa mga bulok na kamatis, yung hindi bulok ay mabubulok rin. No, sabi nila. Pero try nyo i-imagine. Saan na may mga bulok na lugar, ilagay mo yung kamatis, pero ilagay mo sa plastic. Mabubulok kaya agad yung kamatis? Hindi. Kasi nga, covered sa plastic. Covered sa banal na espiritu. Covered ka sa banal na dugo ni Jesus Christ. Magiging effective ang ilaw because you are the light of this world. No? Binigyan tayo ng authority, binigyan tayo ng pagkakataon na magiging ilaw rin dito sa mundo because Jesus is the light. Pero dahil anak niya tayo, we are also the light in this world. No, tayo yung magiging ilaw. Magiging effective yung ilaw pag ilagay natin sa madilim. Kaya pag nagtitest kayo ng flashlight, hindi siya effective sa maliwanag. So, masasabi mo na yung flashlight na nabili mo maliwanag dahil ginamit mo sa madilim. No, nilagay mo sa madilim na lugar. So, magiging effective yung buhay Kristiyano pag ilagay tayo sa madilim na sitwasyon. Sa madilim na mga crowds. Sa mga lugar na tao. Kasi, sa pamamagitan yan, ikaw ang magiging liwanag. Kaya nga pag ikaw lang yung may dalang ilaw, no? Ang simbolo kasi ng ilaw, pag-asa. No, kung sa panahong ikaw lang may dala na ilaw, ang mangyayari diyan, lahat ng nasa likod, siya yung nakatingin. No, kasi pag walang ilaw, yung motor mo, no, mahuhulog sa bangin. At limitado yung takbo ng motor mo. Pero pag yung motor mo may ilaw, no, kaya mo magpatakbo base sa maabot sa ilaw. Amen? So, napakahalaga ng ilaw. You are the light in this world. No, ilaw ka, no, ibig sabihin flexible ka, pwede kang dalhin sa unbeliever, at pwede ka rin sumama sa mga malalakas. No? Sa panahong sasama ka sa mga malalakas, lalo kang lumalakas. At kung sasama ka sa mga mahihina, yung mga mahihina, mai-impluwensyahan mo. Kasi alam mo bakit? Because you are filled with the Holy Spirit. Covered ka sa presensya ng Diyos. Pag ang kamatis covered ng plastic, makapal na plastic, pag ilagay mo sa mga uod na lugar, sa mga bulok na lugar, balikan mo kinabukasan, hindi pa rin siya bulok. Kasi nga, covered. No? Always declare that I am covered by the blood of Jesus. No, kailangan ako ng unbeliever. When you are in the Jew, 1 Corinthians 9:23 to 23. When you are in the Jew, act like a Jew so that you win the Jew. No, ito yung ginawa. Flexible si Abraham. No, kung kakanan ka, kakaliwa ako. Kung kaliwa ka, kakanan ako. O sige. Kasi ito yung nangyari kay Lot. Ito, naghiwalay na sila. Nag-usap sila ng ayos. So, kailangan ngayon yung desisyon ni Lot. Ito na. Ito yung ginawa ni Lot. Tumanaw si Lot. No? He looked. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Jordan. Sabi niya, wow, ang ganda nito ah. Tininan niya. Ditutukan yun niya. Para mapokus yun ba? Nga, unsa yun na ah. No? Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar. Anong nakita niya? Ay sagana sa tubig. Sabi niya, disyerto. Pero may tubig. Uy, pasado to. Okay to, mabubuhay ako dito. Katulad ng lugar ng Eden. Ang lugar daw ng Jordan hanggang Zoar, no, para siyang Garden of Eden. Ha? Katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Egypto. Kasi sa panahon nila noon, yung Egypt, yan yung tinitingalang country. Yan yung mga sikat na country noon. No, yung lugar ng Eden ay yung lugar ng kung saan niya tiningnan, saan siya pinapili ni Moses, ni Abraham, pinili niya yung sagana. Ito yung piliin kasi sagana sa lugar. No? First, pasado. Ito, pasado rin, may tubig. May mga pananim, may mga lupain.
Mabubuhay ako dito. No? Nangyari ito noong hindi, remember, nangyari ito noong hindi pa nalilipol ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Ito yung desisyon na nangyari sa color pink na highlight ko. Ito yung desisyon na ginawa ni Lot. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan sa ganoong paraan. Naghiwalay na sila ni Abraham. No? Lot, no? Grabe ang long look. Pinili niya talaga, grabe, sagana. Pinapili siya na Abraham. Dito ka o dito? Ang pinili ni Lot is yung sagana. In short, enjoy now, suffer later. And take note, ang pinili na lugar ni Lot, yun yung Sodom and Gomorrah. At nang dahil sa mga maliit na desisyon, which is, akala natin maliit na desisyon lang, no, nagresulta ng malaking distraction. Nadama yung asawa niya. You know the story? Yung si Lot, naging bato. Yung asawa ni Lot na naging bato. No? Nang dahil sa simpleng desisyon. No? Lahat na nakikita natin, akala natin, ikakabuti yun. Lahat ng mga bagay, no, mga yung enjoy now, suffer later. Si Abraham, ang pinili niya, suffer now, enjoy later. Anong nangyari? Pinili ni Lot. At alam nyo ba ano yung pinili ni Lot? Yung lugar na yun? Sodom and Gomorrah. At alam ko, nung unbeliever ka pa, familiar ka na sa lugar na ito. Ito yung pinaka maruming lugar at pinaulanan ng Diyos sa panahon ni Lot. So, ibig sabihin, may mga maliliit na tayo na mga desisyon sa buhay, mga dinidecide, na akala natin wala siyang impact. No, it looks harmless. No, parang hindi tayo masasaktan. Parang pag inoffer sa'yo, naramdaman mo, secure ako dito. Ito na talaga. No, it looks harmless. Parang walang masamang mangyari. No, kung maalala mo, pagtataya ka, yung mga tao sa Pilipinas, lukong-loko sa loto. Hindi niya yung tawa. Ang tao sa Pilipinas, lutong-luto sa loto. Kasi ang pinapalabas sa screen, itong tao, Jordan De Los Reyes, won 633,470,000. So nakita ng tao na may nanalong isang tao, na inspired sila. Sabi nila, grabe, may nanalo kagabi. 630 million. Sana, tataya ako para manalo ako. Ito na yung bagong hanap buhay ko, loto. So, si Satan, ang ipapakita niya sa'yo, harmless. Parang hindi ka ipapahamak, parang hindi ka magugutom. Ngayon, ito yung mga trabaho na parang hindi ka magugutom, pero ikakasama mo. Naintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Ang ipapakita ni Satan, hindi nakakatakot. Ang ipapakita niya sa'yo, yung gustong-gusto ng mata mo. Kaya nga sabi ko kanina, walk by faith, not by sight. Kung ano yung nakikita mo, dyan tayo na-destroy at makalimutan natin ang lakaran, yung spiritual dimension. So, ang nangyari kay Lot, no? He lunglok. Gitingnan na, tinitigan niya talaga. At mga siya sa nakita niya. Kaya hindi siya nagdalawang isip. Dito na ako. Itong lugar na to, parang Egypt. Parang Eden, parang Garden of Eden. Mabubuhay ako dito at mga lahi ko. O ikaw, Abraham, bahala ka na dyan. No? Disyerto yan. No? Pagbating ni Abraham doon, yung napili niyang lugar, Kanaan. At bago siya naging land of promise, no? Dumaan muna sa famine. No? Hilunglok. At yung mga simpleng decision. Okay lang ba? I-challenge ko yung isa? No? Pag sa mga maliliit na decision, hindi tayo nagkakatugma. Pero sa mga malalaking desisyon, nagkakatugma tayo. Okay lang ba imbitahan ko yung bawat isa sa mga able lang, sa mga pwede, na i-chat nyo sa chat box yung gusto kong sabihin. Halimbawa, ganito. Napapiliin ko kayo. Okay lang ba? Mag-participate tayo. Piliin ko, malapit naman ko. Papapiliin ko kayo ng death or life. Okay lang ba? Ibutan na sa chat box? Ako lang. Everlasting life or kwan? Everlasting death. Sige na. Para yaw na lang ako mabasa dire tulo. Isang tulo lang. Sa mga pwede lang mag-text. Everlasting life o everlasting death?
everlasting life. Everlasting life. Amen, amen. Dalawa na. Pastor Ana o si Pastor Elmer, everlasting life. Everlasting life. O sige, sa tatlo na ako mag-focus. So, sa mga malalaking desisyon, nagkakapareho tayo. Yeah. No, may mga desisyon sa buhay, pag mga malalaking issue, nagkaka-united tayo. So ngayon, ito naman yung challenge ko. Papipiliin ko kayo ngayon. GMA o ABS-CBN? GMA o ABS-CBN? Sige. GMA o ABS-CBN? Kanina, sa malaking desisyon, nagkakatugma pa tayo. Tingnan ko ngayon, no? Unity tayo. Grabe yung unity. Sa chat box. ABS-CBN. GMA. O, dito na. Nagkasubukan na. Si Pastor Elmer, ABS-CBN. Si Pastor Jacob, GMA. O, si Pastor Ano, none of the above. So, nagkaiba-iba yung answer natin. So, sa mga malalaking issue, sa malaking mga desisyon, nagkakasundo tayo. Death or life. Death. No? Blessing or curse. Blessing. Pero sa mga maliliit na desisyon, hindi tayo nagkakatugma. Kaya nga sa karinderya, iba-iba yung mga ulam kasi nga hindi tayo pareho ng gusto sa buhay. Iba-iba yung pananamit natin, iba-iba daw yun. No? Ano yung mga perfume, iba-iba. So, ibig sabihin, ang akala natin yung mga maliliit na desisyon sa buhay natin, akala natin, wala lang yun, walang impact. Pero ang hindi natin alam, yung mga maliliit na bagay na mga desisyon, yun yung mga bagay na may malaking impact. Depende na lang kung yung desisyon na yan, tama o mali. Naka-align sa Panginoon o wala. Alam mo ba nangyari? Ang nangyari, pagkatapos niya na-enjoy yung blessing doon sa Sodom and Gomorrah, na pili niyang lugar, yun yung sinulan ng Panginoon, di pa inulanan, no, sinakop sila, bago na naranasan yung ulan ng apoy, no, sinakop yung bansa nila, no, at buti na lang, na-rescue pa si Lot. So, si Abraham pala, grabe yung kapasidad niya, kaya sabi ni Abraham, kung mapiliin kita dito, pwede rin ako dito. Kung sa kaliwa ka, sa kaliwa ako. So, ibig sabihin, flexible, pwede ako sa lahat. Ibig sabihin, si Abraham pala, kaya niyang i-handle kahit may blessing man o wala. Kung wala siyang blessing, kaya niya magpasalamat. Kung may blessing siya, magpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Kung wala siyang blessing, magpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Kaya nung sa panahong na sila na nakulong, gidawdaog silang Lot, no, ni-rescue sila ni Abraham. So, ibig sabihin, may kakayahan talaga si Abraham na wala si Lot. Ayun na pa. Hallelujah. No, dito makita, no, wag nating, kaya sabi dito, look can be deceiving. No, hallelujah. Kailangan nating mag-focus sa spiritual, family. Kasi kung sa pagkain pa, kung busog na busog ka na, no, kahit sabi mo, anong paborito mong pagkain na? Nay, lutuan mo ako, paborito ko talaga yung adobong manok, adobong isda. Pero kahit sabi mo, paborito mo siya, pero pag galing ka na sa birthday, pag uwi mo sa bahay, kahit nagluto na yung nanay mo na napakasarap na ulam na yun yung pinaka-paborito mo at alam ng nanay mo, no, dahil busog ka na sa ibang bagay. Busog ka na sa ibang bahay, hindi mo na magugustuhan yung paborito mo. No, kahit sabihin mo ngayon, paborito ko yung Bible study, paborito ko yung salita ng Diyos, paborito ko yung podcast, no, paborito ko yung preaching ng mga pastor, no, napapakinggan ko, na-encourage din ako, no. Darating yung panahon, pag ibubusog natin yung sarili natin, no, ibubusog natin yung mga spiritual natin sa mga makamundong bagay, no, kahit paborito mo yung salita ng Diyos, kahit in love ka sa ginawa ni Jesus, no, hindi mo nahanapin yung kasi nga nabusog ka sa ibang bagay. Amen? No, look can be deceiving. Akala mo, aminin mo, itoy lang. Akala mo, tuta lang. No, wolf pala. Akala mo, wow, Garden of Eden to, parang Egypt. Ito na. No, and always remember, si David, nang dahil sa looks, bumagsak. Si Samson, no, dalhin mo siya dito. Gustong-gusto ko siya, no? Hindi siya love at first sight, lust at first sight. No, look can be deceiving. Kaya mag-ingat tayo. Grabe yung gagawin ni Satan. Ang atake ni Satan, hindi kanyon, hindi bomba. Ang atake ni Satan, pera. No, ang pera, yan ang distinguisher kung hindi natin ma-handle. No, ang distinguisher, hindi yan makakapatay ng apoy kung hindi nabuksan. Pag ang distinguisher, halimbawa, pag may apoy, diyan mo lang itatayo, hindi yan makakapatay ng apoy. Pero pag bubuksan mo yung distinguisher, no, alam mo yung distinguisher na papasok sa buhay mo, no?
mamamatay talaga yung apoy mo. No? Kahit gaano ka anointed, pera lang pala ang makakabagsak sa atin. No, ang atake ni Satan hindi bomba, hindi kanyon. Yung atake ni Satan, yung mga bagay ng gusto-gusto mo, yung future na gustong-gusto mo, yung blessing na gustong-gusto mo, yun yung atake. Na ang akala mo, blessing, hindi, yun pala, bomba na pala yun sa spiritual. Ikakabasag pala natin. Hallelujah. No? Life is like a chess. Every decision that you make, pinches to it. No? Mapipili natin, no? Tama? Pwede nating piliin kung ano yung mga desisyon natin. Pero hindi natin pwedeng piliin yung mga consequence base sa ating mga desisyon. Lord, ito lang yung consequence na kailangan ko, Panginoon. Ito lang yung kaya ko. Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi mo, mapipili mo yung mga mali mo sa buhay. Mapipili mo yung kalukuhan mo. Gawin mong isang kalukuhan. Mapipili mo yan. Pero hindi mo pwedeng piliin yung consequence na para dapat sa'yo. Hindi ka pwedeng mamili. So sometimes, it's all the small decision that can change your life forever. Pero minsan, may mga small decisions tayo sa buhay na grabe yung impact na ikabagsak pala natin. Kung na-handle natin ng maayos. No? Ang nagpalubog sa barko, hindi yung tubig sa labas, kundi yung tubig na pumasok sa loob. No, kung ialaw natin yung atake ni Satan sa ating mga puso, no, doon tayo lulubog. No, yung tubig, hayaan natin yung mga problema. Yan yung dahilan kung bakit ka nagsumasakay ng barko. Yan ang magiging daan para makarating ka sa destination mo. Huwag mong hayaan na yung dagat na papasok sa buhay mo. Yung atake ni Satan makakaugat sa ating mga puso. Hallelujah. No, I hope may natutunan tayo. Bro, nasubra ko sa oras. Ay, sakto din ko sa oras. Sige, mag-ampo ko sa Ginoo. So, alam ko may pinagdadaanan tayo. Alam ko may natutunan dito sa topic ngayon at excited din ako sa revelation ng bawat isa. No, wag look can be deceiving. No, wag tayong maging katulad ni Lot. No? Sobrang enjoy siya sa nakita niya. Dapat maging katulad tayo ni Abraham. Alam niyo ba sa to lang, nakita ko kay Abraham, kahit ilagay siya doon sa Jordan, sa silangan Jordan, no, kaya niyang i-handle yun. Kasi filled siya ng Holy Spirit. Kaya niyang i-handle yun. Pero, si Lot, hindi niya na-handle. Pero, ang kagandahan ni Abraham, pinapili siya para hindi siya sisihin ni Lot. So, decision mo yan. So, ibig sabihin, kung ano nangyayari sa'yo ngayon, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, no, huwag natin sisihin yung nanay natin, huwag natin sisihin yung kapatid natin, bakit hindi tayo nakapagtapos, no? Decision natin yan. Lahat, ano yung decision natin ngayon, yun yung magiging future natin. Amen? So, no, spirit ni Lot, hindi na ito pwede i-adapt ang spirit ni Lot, spirit of Abraham, nga gihatag sa Ginoo. Mga maatuapod. Nga flexible, kaya niya i-handle ang isang kabutang, kaya niyang i-handle ang isang bagay. No, sa pera man, o sa kagutuman, kaya niyang i-handle at kaya niya pa rin sambahin ang Diyos. No, nilagay siya sa wilderness, sa famine, no? Nanatili siya sa Panginoon. At yung pinili ni Lot, yun pa yung naging dahilan, no? Nadamay yung asawa niya. So may mga simpleng desisyon tayo sa buhay, which is, it looks harmless, na parang hindi mo ikapapahamak, pero ang totoo pala, nakapahamak pala. Hindi pinapakita ng loto, no? Hindi pinapakita ng loto yung mga milyong-milyong natatalo. Ang pinapakita niya, yung 634 million thousand na napanalunan. Hindi niya ipapakita ang bilyong-bilyong natalo. Ang ipapakita ni Satan is yung ang kayang i-provide ngayon. Ang temporary happiness. Hindi niya ipapakita sa iyo yung distraction sa unahan. So, ang pinapakita ng loto is yung nanalo. Hindi niya ipapakita at hindi niya ipapaalam sa buong tao, hindi niya i-announce sa TV, ang nanalo ngayon, 632 million. Ang natalo, 200 billion. So, hindi niya ipapakita yung bad side, yung future ng consequence. Ang ipapakita niya, yung enjoyment ngayon. Hallelujah. Oh, I hope may natutunan kayo. Ipag-pray na ako itong insight. Father God, in the name of Jesus, Lord, we glorify your name. Without you, I am nothing, O God. And sa lahat ng nandito, Panginoon, without you, we are nothing. Without you, Holy Spirit. Lord, teach us how to preach, how to share with humbleness, with compassion, nga walay padungog-dungog, with love, na ug na may madidiscern man kami, Panginoon, sa buhay ng ibang tao, Panginoon, na hindi namin sila i-judge, kundi ang gift na ito, kundi tulungan ang mga bumabagsak, tulungan ang mga nadadapa. Dahil bibilo, Panginoon, ang mga taong paralyzed, no, hindi na sila makakabangon sa sarili nilang
paa, kundi kailangan nila ng guide at magme-mentor sa kanila uli. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na mag-i-insight kami at lalong namin maintindihan ang iyong salita para sa ikakabuti na spiritual aspect. Lord, nandito kami ngayon dahil gusto naming matuto pa at willing kami magpaturo. At willing din kami makinig, Panginoon, sa gusto mo pang i-reveal sa gabi ito. Maraming salamat. Maraming sa kaloob na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. No? Ang palakpak na yan, hindi yan para sa akin, kundi para kay Lord. No, kung if you are blessed, no, just comment in the comment section that I am blessed. No? Whatever you do, work it with all your heart as you are working for the Lord, not for the men. No? Habang nagta-type ka ngayon ng praise the Lord, thank you Jesus, I am blessed. No? For the glory of Jesus. Na every time na nagta-type ka, no, hindi mo siya ginawa para sa mga nandito ngayon, kundi Lord, itong thank you Jesus ko, ito yung nasa puso ko. Ito yung apoy na nasa puso ko na gusto kong isigaw. Hindi ko man nasigaw sa bunganga, pero ito yung sinisigaw ng puso ko. Lord, maraming salamat, Panginoon. Jesus. Pastora Ana, ay, ikaw ba mo tawag, Pastora? Sige, Pastora. Amen, amen. Thank you, Jesus. Sige, tawagin ko si ano? Sige, si Pastor Rico, kay nag-rise hand.